Isang sampal ng katotohanan. Habang si Althea ay nagtitiis sa hirap para sa pangarap ng asawa si Dario, ay nagpapakasasa sa bisig ng iba. Ang kumpanyang itinayo ng dugo at pawis ni Althea, ibinigay ni Dario sa kanyang kabit. Wala kang kwentang asawa, Althea. Isa ka lang basahan sa buhay ko. Bulyaw ni Dario, habang pinapanood na itulak ang sariling anak sa labas ng kumpanya. Ngunit hindi nila alam ang inaapi nilang katulong ay ang nawawalang prinsesa ng pinakamayamang angkan sa Cebu. Magsisimula na ang paniningil. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga mapang-api? Sino ang huling tatayo sa guho ng pagtataksil? Wala kang lugar dito at mas lalong walang lugar ang basurang dala mo sa opisina ni Dario. Umalis ka na bago ko patawagin ang security para kalad ka rin kayo palabas. Ang boses ni Isabel Rivas ay matalim at puno ng panghahamak, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa malamig na lobby ng Manalastas Construction. Nakatayo si Althea sa harap ng nagagandahang marmol na dingding suot ang kanyang kupas na floral na damit na sadyang kinalabhan at pinlansya niya kagabi. Sa kanyang mga kamay ay maingat niyang hawak ang isang munting kahon ng cake, isang simpleng chocolate cake na hiningi ng kanyang anak na si Nico para sa ika-8 kaarawan nito. 8 taon. 8 taon na ibinigay ni Althea ang bawat hininga niya para suportahan ang mga pangarap ni Dario. Siya ang gumigising ng madaling araw para tapusin ang mga blueprint na inaangkin ni Dario. Siya ang nagtitipid sa bawat sentimo na mamalengke ng hapon para lang makasigurong may pondo ang asawa para sa mga bidding. At ngayong araw ang tanging hiling niya ay ang makita ng kanyang anak, ang amang hinahangaan nito sa sarili nitong opisina. Secretary lang kita, Isabel. Narito kami para sorpresahin ang asawa ko. Birthday ni Nico. Mahinahong sagot ni Althea bagamat nagsisimula ng manginig ang kanyang mga daliri. Hinigpitan ni Nico ang kapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina, ang maliliit niyang mata ay puno ng kaba habang nakatingin sa matatayog na bantay sa paligid. Isang nakababahalang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Asawa, na babaliw ka na ba? Kung may asawa man si Sir Dario, hindi ikaw yun. At siguradong hindi ang batang yan ang anak niya. Eksaktong bumukas ang pinto ng elevator at iniluwan nito si Dario Manalastas. Maayos ang kanyang suot na suit, ang kanyang buhok ay perpektong nakastyle at ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi para kay Althea. Sa halip lumambot ang kanyang anyo nang makita niya si Isabel bago ito tuluyang naging bato nang dumapo ang tingin niya sa mag-ina. Dario, ang mahinang tawag ni Althea. Happy birthday daw, sabi ni Nico. Nag-bake ako ng... Sino ang nagpapasok sa inyo rito? Ang boses ni Dario ay walang bakas ng pagkilala. Ito ay malamig, malayo at puno ng disgusto. Lumapit siya kay Isabel at sa harap ng lahat ng empleyado at ilang business partners na nandoon, marahan niyang inakbayan ang kanyang secretary. Security, bakit hinayaan niyo ang babaeng ito na pumasok? Isang dating katulong lang siya na hindi matanggap na tapos na ang serbisyo niya sa bahay ko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Althea. Ang bawat salita ni Dario ay parang isang mariing sampal na nag-iwan ng hapdi sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking pinagkakautangan niya ng buhay noong mga panahong wala pa itong kahit na ano, ang lalaking nangakong aalagaan sila habang buhay, ay itinatanggi siya ngayon bilang isang hamak na katulong. Papa, tong happy birthday po! Ang pautal-utal na sabi ni Nico habang pilit na inaabot ang munting kahon ng cake sa kanyang ama. Ngunit bago pa man mahawakan ni Nico ang baro ni Dario, isang marahas na kamay mula sa security guard ang humarang sa bata. Sa lakas ng pagkakatulak, nawalan ng balanse ang maliit na katawan ni Nico. Ang munting kahon ng cake ay tumalsik sa sahig at ang kulay asul na icing na may nakasulat na Happy Birthday Papa ay sumabog sa malamig na marmol. Walang imik na lumapit si Dario sa nadurog na cake. Gamit ang kanyang makintab at mahal na sapatos, tinapakan niya ang bahagi kung saan nakasulat ang pangalan niya, tila badiring-diri na madikitan ng anumang mula kay Althea. Ibigay niyo sa kanya ang limos na yan at paalisin ang mga pulubing yan dito. Huwag niyo na silang papapasukin kahit kailan. Ang huling utos ni Dario bago siya tumalikod kasabay ang malanding hagik-gik ni Isabel habang sumasabay ito sa kanyang paglakad. Nanatiling nakatayo si Althea, tila isang rebultong nawalan ng kaluluwa. Ramdam niya ang bawat matang nakatingin sa kanya, may awang nanunuot,
may pangungutyang humahagupit. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang dibdib ay tila binibiyak ng isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Wala siyang marinig kundi ang mahinang hikbi ni Nico, na ngayon ay nakaluhod sa sahig sinusubukang pulutin ang mga durog na bahagi ng cake gamit ang nanginginig na malilit na kamay. Hindi lumuha si Althea. Ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa kayang ilabas ng mga mata. Ito ay isang uri ng pagkawasak na umaabot hanggang sa kailaliman ng kanyang buto. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na ginamit niya para itayo ang imperyong tinatamasa ni Dario ngayon. Ang mga kamay na siyang tunay na arkitekto ng bawat tagumpay ng kumpanyang ito. Sa gitna ng katahimikan at ng malupit na halakhak ng tadhana, isang katanungan, ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matatakasan. Ito ba ang kapalit ng 8 taong pagpapakababa at pagsasakripisyo para sa pag-ibig na akala ko ay totoo? Hanggang kailan mo titiisin ang dilim bago mo matandaan na ikaw ang may hawak ng liwanag? Tumayo si Althea nang tuwid kinuha ang kamay ni Nico at lumabas ng gusali nang hindi lumilingon. Sa labas nagsimulang pumatak ang ulan, tila nakikiramay sa pait ng kanyang sinapit. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo ang bawat patak ng tubig, ay hindi nagpalamig sa kanyang puso. Sa halip ito ang nagsilbing mitya ng isang apoy na matagal na niyang ibinaon. Mabigat at walang humpay ang pagbagsak ng ulan sa bubong ng kanilang maliit na apartment, tila nakikipag-ugnayan sa bagyong nagwawala sa loob ng dibdib ni Althea. Maingat niyang pinunasan ang mukha ni Nico ng maligamgam na tuwalya. Nakatulog ang bata sa sobrang pag-iyak, ngunit bakas pa rin sa nanginginig nitong labi ang trauma ng pagkakait ng sariling ama. Pilit na nilulunok ni Althea ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan. Walang luha ang lumalabas sa kanyang mga mata, tila natuyo na ito sa sobrang sakit na kanyang sinapit kanina. Bumukas ang pinto ng apartment nang may marahas na puwersa. Tumama ang kahoy sa dingding at nagpalingon kay Althea. Pumasok si Dario na basang-basa ang mamahaling suit, bakas ang matinding inis sa kanyang mukha. Wala ang bakas ng pagsisisi. Wala ang anyo ng isang amang nag-aalala kung nasaktan ba ang kanyang anak mula sa nangyari. Ano ba ang pumasok sa kokote mo at nagpunta ka roon? Matalim ang mga mata ni Dario habang tinuturo si Althea. You embarrassed me in front of my investors. Gusto mo ba talagang sirain ang buhay ko? Althea, matapos ng lahat ng ibinigay ko sa inyo, ganito ang igaganti mo. Tumayo si Althea, hindi makapaniwala sa baluktot na pananaw ng asawa. Ako pa ngayon ang nanira sa buhay mo. Dario, dinala ko lang ang anak natin para batiin ka sa mismong kaarawan mo at sa kaarawan niya. Anak, huwag mo nang gamitin ang bata para makuha ang simpatiya ko. Malamig na tugon ni Dario habang inaayos ang kwelyo ng kanyang basa pang damit. Look at you, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. You look completely pathetic. Paano kita ipapakilala sa mga business partners ko bilang asawa na kakahiya? Nagsisikap ako para umasenso tayo, tapos ikaw pinipilit mo akong hilahin pababa sa pagiging miserable mo. Napakuyom ang mga palad ni Althea. Ang mga gabing walang tulog ang mga blueprints na ginuhit niya hanggang sa mamanhid ang kanyang mga daliri para sa unang malaking proyekto ni Dario ay nag-flash sa kanyang isipan. Siya ang utak na nagtayo ng kumpanya, ngunit siya ngayon ang itinuturing na pabigat. I gave you a roof, I gave you food. Lahat ng hinihingi mo binibigay ko. Patuloy ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng mapanghusgang pagtingin. Pero ano, you're ungrateful? Kaya kinuha ko si Isabel dahil siya naiintindihan niya ang pressure ng trabaho ko. Siya ang kailangan ng isang CEO. Hindi isang katulong na walang alam kundi maglaba, maghintay at magmukhang kaawa-awa. Nanatiling tahimik si Althea. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya, hinahanap ang anino ng lalaking minahal niya. 8 taon na ang nakararaan. Ngunit wala na ito. Ang kaharap niya ay isang estranghero na kinain na ng ambisyon at kasakiman. Kaya bago pa lumala ang gulo, utos ni Dario na tila nagbibigay ng isang napakabait na pabor, mag-impake na kayo ng bata at umalis na kayo rito. I am cutting my ties with you. Ibabenta ko ang apartment na ito. Huwag ka nang umasang makakakuha ka ng kahit isang kusing mula sa kumpanya ko dahil pangalan ko ang nakapirma sa lahat ng dokumento. You are nothing without me. Tinalikuran siya ni Dario at naglakad patungo sa kanilang kwarto para kunin ang ilan sa mga natitirang gamit nito sa aparador. Sumunod si Althea na parang manhid na ang buong katawan. Hindi siya aalis nang walang dalang sandata.
Binuksan niya ang pinakailalim na drawer ng kanyang lumang cabinet kung saan nakatago ang iilang mahahalagang bagay na natitira sa kanya. Kailangan niyang kunin ang maliit na pelos na kahon. Ang kahon kung saan nakatago ang huling alaala ng kanyang tunay na pagkatao, ang diamond ring ng kanyang yumaong ina, isang pamana mula sa angkan ng mga Santian na itinago niya para hindi maisangla ni Dario noong mga panahong naghihirap pa sila. Nangangatal ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang kahon. Walang laman. Kumunot ang noo ni Althea. Kinapa niya ang ilalim ng mga lumang damit. Wala. Tumingala siya at nakita si Dario na nagsusuot ng panibagong relo, walang pakialam sa nangyayari sa likod niya. Biglang bumalik sa alaala ni Althea ang imahe ni Isabel kanina sa opisina. Ang nakakasilaw na kwintas na suot ng kabit ni Dario. Isang pamilyar na disenyo ng brilyante na nakakabit sa ginto, ang eksaktong hugis at hiwa ng bato na nakapaloob sa singsing ng kanyang ina. Nasaan ang singsing na nasa kahon na ito, Dario? Mahina ang boses ni Althea, ngunit may dalang lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng yelo. Lumingon si Dario, walang bahid ng kaba, tila ba isang maliit na piraso ng basura lang ang pinag-uusapan. Yung lumang singsing na tinatago-tago mo sa ilalim ng mga damit mo, I sold it. Pinalusaw ko ang ginto at ipinalagay ang bato sa isang kwintas. Kailangan ko ng pandagdag para sa regalo ko kay Isabel. Total, hindi mo naman isinusuot at wala namang kwenta iyon sa'yo. Consider it as your contribution to my success. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Althea. Ang singsing ng reyna ng mga Santillan, ang tanging alaala ng kanyang ina, ibinenta at binuwag para gawing palamuti sa leeg ng isang kabit. Sa sandaling iyon, ang huling pisi ng pagmamahal, pagtitiis at pag-unawa sa kanyang puso ay tuluyan ng napatid. Wala nang natirang pag-ibig. Ang pumalit ay isang tahimik at nakapapasong galit. Naiwan si Althea sa gitna ng malamig at tahimik na silid. Ang tanging sumisira sa katahimikan ay ang patuloy na paghampas ng ulan sa salamin ng bintana, tila sumasalamin sa bagyong tuluyang sumira sa pangarap niyang pamilya. Dahan-dahan siyang lumapit sa munting higaan kung saan mahimbing na natutulog si Nico. Tinitigan niya ang namamagang pisngi ng bata at ang mapulang galos sa braso nito, dulot ng marahas na pagkakabagsak kanina sa malamig na sahig ng opisina. 8 taon. 8 taon siyang nagtago sa likod ng pangalang Manalastas. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang talento sa arkitektura, at maging ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina para lamang itayo ang isang lalaking walang ibang ginawa kundi tapakan siya ng paulit-ulit. Dahan-dahang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi natanda ng pangungulila o kahinaan. Ang bawat patak ay tila asido na unti-unting tumutunaw sa maamo at sunod-sunuran na bersyon ng kanyang sarili. Hinaplos niya ang magulong buhok ni Nico at sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa mainit na balat ng anak, isang matibay na desisyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Tama na, anak, bulong niya sa hangin habang nakatitig sa inosenteng mukha ni Nico. Hanggang dito na lang ang pagluha natin. Hindi na tayo magiging biktima. Tumayo si Althea at naglakad patungo sa lumang telepono na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na determinasyon. Pinindot niya ang mga numero na 8 taon na niyang ibinaon sa limot, ngunit hindi kailanman nabura sa kanyang isipan at puso. Ang bawat pagdiin sa numero ay tila pagputol sa kadenang matagal na pumulupot sa kanyang leeg. Matagal ang naging paghihintay. Ang bawat pag-ugong ng linya ay nagpapabigat sa kanyang dibdib hanggang sa marinig niya ang isang malamig, formal at baritonong boses na sumagot mula sa kabilang dulo ng connection. Leandro Santillan speaking. Who is this? Nanikip ang lalamunan ni Althea. Ang boses ng kanyang panganay na kapatid. Ang hindi matibag na haligi ng kanilang angkan. Ang lalaking walang ibang ginawa kundi protektahan siya mula noong bata pa sila hanggang sa araw na mas pinili niyang tumakas para sumama sa isang hamak na inhenyero na nangakong aalagaan siya. Huminga ng malalim si Althea. Itinuwid niya ang kanyang likod, pinunasan ang nalalabing luha sa kanyang mga pisngi at tinipon ang lahat ng natitirang dangal sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang asawang itinakwil. Siya ay nagbabalik sa kanyang tunay na anyo. Kuya, ako ito. Nabalot ng isang napakabigat na katahimikan ang kabilang linya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng ilang segundo.
Naramdaman ni Althea ang pagpigil ng hininga ng lalaki sa kabilang dulo bago ito muling nagsalita. Sa pagkakataong ito ang malamig at formal na boses ay napalitan ng matinding pananabik at nanginginig na emotion. Thea, ikaw ba yan, my God? Nasaan ka 8 taon kitang pinahanap? Nakagat ni Althea ang kanyang ibabang labi para pigilan ang panibagong pag-iyak. This is Althea Santillan, kuya. I'm coming home at kailangan ko ng tulong mo. Ramdam ni Althea ang biglaang pagbago ng timpla ng hangin. Mula sa pagiging isang nag-aalalang kapatid na nangulila ng mahabang panahon, mabilis na lumabas ang nakatatakot na presensya ng hari ng imperyo ng mga Santillan. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa sumunod nitong sinabi puno ng autoridad at isang pangako ng matinding paghihiganti. Susunduin kita ngayon din, at Thea, tell me who made you cry and I will erase them from the face of the earth. Kinabukasan, ang maaliwalas na sikat ng araw ay hindi nakapasok sa loob ng malawak at makabagong opisina ni Dario Manalastas. Sa kabila ng mga salamin na naghihiwalay sa kanyang silid, mula sa paningin ng lungsod ang paligid, ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na kaba at tensyon. Nakaupo si Dario sa kanyang leather swivel chair, mariing hinihilot ang kanyang sentido, habang paulit-ulit na binabasa ang report na nakapatong sa kanyang mesa. Anong ibig mong sabihing hindi ma-access ang mga accounts natin, Isabel Tas? Matalim at mataas ang boses ni Dario nang lumingon siya sa kanyang sekretarya. Lahat ng operasyon natin nakasalalay sa pondong iyan. We have 3 major biddings next week. Nanginginig na ibinaba ni Isabel ang kanyang tablet, ang kanyang mamahaling kwintas na gawa sa mismong brilyante ng ina ni Althea ay kumikislap sa tuwing siya ay napapalunok ng laway. Sir, naka-hold po lahat ng assets natin mula pa madaling araw. Sinubukan kong tawagan ng bangko, pero ang sabi ng manager, may direktiba raw mula sa itaas. May nagpa-freeze ng lahat ng accounts na nakapangalan sa Manalastas Construction. Bakit nila gagawin yun ng walang abiso? Tumayo si Dario at marahas na ibinagsak ang kanyang mga kamay sa mesa. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Ako ang nagtayo nito mula sa wala. Sa gitna ng pagwawala ni Dario, bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking nakasuot ng perpektong tailored suit, may matipunong pangangatawan at tindig na naguutos ng paggalang ang kalmadong naglakad papasok. Hindi siya humingi ng pahintulot. Hindi rin siya nag-abala pang batiin ang mga taong nasa loob. Sa kanyang likuran ay 2 matitikas na gwardya na nanatiling nakatayo sa labas ng pinto. Si Leandro Santillan, ang pangalan na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng pananalapi, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Asya. Napatigil si Dario, agad siyang napalunok at pinilit na bumuo ng isang pilit na ngiti. Mr. Santillan, isang malaking karangalan ang makita kayo sa aking opisina. Wala po akong natanggap na abiso na bibisita kayo. Hindi ako narito para sa isang business meeting, Manalastas. Ang boses ni Leandro ay malamig, walang emosyon, ngunit may talim na kayang humati ng yelo. Tiningnan niya ang kabuuan ng opisina, ang mga blueprints na nakasabit sa dingding bago niya ibinalik ang tingin sa lalaking nasa harap niya. Isang tingin na puno ng matinding pandidiri. Sir Leandro, mabilis na sumingit si Isabel, pilit na pinagaganda ang boses at inaayos ang tayo upang makuha ang atensyon ng bilyonaryo. Maaari po ba namin kayong ipagtimpla ng kape? Ni hindi nag-abala si Leandro na lumingon kay Isabel. Tila ba isa lamang itong hangin na dumaan? And who is this trying to talk to me? Is she part of the furniture? Namula si Isabel sa matinding kahihiyan habang si Dario ay lalong pinagpawisan ng malamig. Siya po si Isabel, ang aking secretary, Mr. Santillan. Kung tungkol po ito sa mga accounts ko sa inyong bangko, maaari po nating pag-usapan ng maayos. Walang dapat pag-usapan, Dario. Nandito ako para ipaalam sa iyo ng personal na mula ngayon ni isang sentimo mula sa mga investments, pondo at linya ng kredito na dumadaloy sa kumpanyang ito ay hindi mo na magagalaw. Pinutol ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Ang kumpanyang ito, ang kanyang buhay, ang kanyang kapangyarihan. Pero bakit wala naman akong nilalabag na kontrata? Ako ang legal na may-ari. Ikaw ang nakapangalan, putol ni Leandro, habang marahang nilalapitan ang mesa ni Dario. Pero alam nating pareho kung sino ang tunay na nagpapagod, nag-iisip at nagdidisenyo ng lahat ng tagumpay na inaangkin mo. Isang babaeng ikinahiya mo at itinaboy mula rito kahapon. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Dario.
Ang pangalan ni Althea ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Imposible. Si Althea ay isang ulila, isang hamak na katulong na walang koneksyon sa kahit kanino. Mr. Santillan, baka nagkakamali kayo ng impormasyon. Pilit na paliwanag ni Dario na may halong inis. Ang dating asawa ko ay walang kinalaman sa negosyong ito. Wala siyang kahit anong kakayahan. Bago pa matapos ni Dario ang kanyang sasabihin, isang tahimik, ngunit makapangyarihang sampal ng katotohanan, ang inilatag ni Leandro. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na folder. Ang pabalat nito ay may selyo ng Santillan Empire. Althea is not just some woman you can throw out onto the streets. Mabagal na pagdidin ni Leandro ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit na matagal niyang pinipigilan. She is Althea Santillan, ang aking bunsong kapatid. At kung akala mo ay madali mong mabubura ang 8 taong ninakaw mo sa kanya, nagkakamali ka. Ngayon pa lang nagsisimula ang pagbabayad mo, manalastas. Tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Dario. Ang mga binti niya ay nanghina dahilan upang mapaupo siya pabalik sa kanyang silya. Tiningnan niya ang dokumentong nakalapag sa kanyang harapan, ang titulo ng pag-aari at mga legal na kasulatan na nagpapatunay na ang lahat ng malalaking proyekto ng Manalastas Construction ay pinunduhan ng palihim ng mga dummy accounts na kontrolado mismo ni Althea. Tinalikuran ni Leandro ang lalaking ngayon nanginginig sa takot. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, iniwan niya ang isang salita na nagsilbing parusa para sa kaluluwa ng ambisyosong inhenyero. At isa pa, bahagyang lumingon si Leandro. Ang kwintas na suot ng kabit mo, siguraduhin niyong huwag mawawala iyan dahil kapag napatunayan na ninakaw iyan sa aking pamilya, ipapakulong ko kayong dalawa. Have a nice day, Dario. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Dario ay nakabibingi. Matapos ang nakakayanig na pagbisita ni Leandro Santillan, tila natanggalan ng kaluluwa ang buong Manalastas Construction. Nakatitig si Dario sa isang malaking blankong papel sa ibabaw ng kanyang drafting table. Ang kanyang mga kamay na karaniwang puno ng kumpiyansa sa pagharap sa mga mamamahayag at imbestor ay nakakuyom ngayon at bahagyang nanginginig. Kailangan nilang manalo sa bidding para sa Marina Bay Complex bukas. Ito ang nag-iisang proyektong makapagliligtas sa kanya mula sa tuluyang pagkabangkarote matapos i-freeze ni Leandro ang lahat ng kanyang pondo. Ngunit may isang malaking problema. Wala siyang maitapat na disenyo. Kumuha siya ng lapis at sinubukang gumuhit ng mga linya. Matigas, formal, walang buhay. Ganyan ang palaging kinakalabasan ng kanyang mga gawa. Sa kailaliman ng kanyang isipan, pilit na bumabalik ang isang imahe na matagal na niyang ibinaon. Ang imahe ni Althea noong mga madaling araw na siya ay pagod at walang maisip. Lalapit ang kanyang asawa, may dalang mainit na kape at marahang hahawakan ang kanyang kamay. Si Althea ang maglalagay ng mga kurba ng mga espasyo para sa natural na liwanag ng sining na nagbibigay buhay sa malamig na semento. Si Althea ang naging utak habang siya lamang ang naging mukha ng bawat tagumpay. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabel. Maingat ang kanyang mga hakbang, bakas ang takot na naiwan mula sa presensya ni Leandro kanina. Dario, babe, malambing ngunit kinakabahang tawag ni Isabel habang lumalapit sa mesa. Hinihintay na ng Board of Directors ang final concept mo. Ano na ang ipapakita natin bukas? Marahas na ibinagsak ni Dario ang lapis. Hindi mo ba nakikitang nag-iisip ako? Huwag mo akong madaliin. Napanguso si Isabel at tiningnan ang papel na puro magugulong guhit na walang direksyon. Bakit ka ba nahihirapan? Drawing lang naman yan. Pagsama-samahin mo na lang yung mga dati mong ginawa. Or kaya ipagawa mo sa mga junior architects natin. You're the boss, you don't have to stress over some lines. Natigilan si Dario. Tiningnan niya si Isabel ng may halong pagkadismaya at pagkamulat. Sa loob ng maraming buwan, nabighani siya sa kinis ng balat at tamis ng dila ng babaeng ito. Ngunit ngayon, sa oras na kailangan niya ng utak at kakampi upang maisalba ang kanyang imperyo, nakita niya ang matinding katotohanan. Si Isabel ay isang palamuti lamang. Isang pabigat na walang kakayahang intindihin ang bigat ng kanyang propesyon. Walang-wala siya kumpara kay Althea. Drawing lang, isang simpleng drawing lang sa paningin mo. Tumaas ang boses ni Dario, ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw sa matinding inis. Ang drawing na sinasabi mo ang nagbibigay ng milyon-milyon sa kumpanyang ito. Ang mga junior architects natin ay walang alam kundi kumopya.
Ang kaluluwa ng mga disenyo ko, ang signature style na hinahanap ng mga kliyente, hindi niya maituloy ang kanyang sasabihin. Ayaw tanggapin ng kanyang dila na ang hinahanap ng mga kliyente ay hindi ang talento niya, kundi ang talento ng babaeng itinapon niya na parang basura. Pumasok si Engineer Mendoza, ang pinakamatandang kasosyo sa kumpanya, dala ang tablet nito na nagpapakita ng pinakabagong draft na ginawa ni Dario kaninang umaga. Ang mukha ng matanda ay nakakunot sa matinding pagkadismaya. Dario, ano itong ipinadala mo sa akin? Isa itong kahon. Mukhang ordinaryong bodega. Nasaan ang mga eco-friendly airflow designs na palagi mong inilalagay? Nasaan ang grand staircase concept kung ito ang ipapakita natin bukas sa Marina Bay biddings? Pagtatawanan tayo ng mga kalaban natin. Pinagpawisan ng malamig si Dario. Aayusin ko yan, Engineer Mendoza. I just need more time. Nawawala lang ako sa focus ngayon dahil sa mga personal na problema. Wala tayong oras para sa personal mong buhay. Malamig na sagot ni Mendoza. Iayos mo ito bago mag-umaga o ako na mismo ang magmumungkahi sa board na tanggalin ka bilang head architect. Lumabas ang matanda, iniwang ng hihina ang mga tuhod ni Dario. Nang sandaling iyon, gumuho ang kanyang mataas na pagtingin sa sarili. Ang pagmamalaki niya bilang isang self-made billionaire ay isang malaking kasinungalingan. Siya ay isang linta na nabuhay lamang dahil sa dugo at pawis ni Althea. At ngayon ang linta ay nauubusan na ng buhay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan na kahapon lamang ay isinumpa niya at pinandidirihan. Kailangan niya si Althea, hindi para humingi ng tawad, hindi para ibalik ang kanilang pamilya. Kailangan niya ito para iguhit ang huling blueprint na magliligtas sa kanya. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na baka pwedeng madaan sa awa at matatamis na salita ang asawang laging nagpaparaya. Pinindot niya ang call button at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Hinintay niya ang pamilyar na pagtunog, hinintay niya ang malambot na boses ni Althea na sasagot at mag-aalala sa kanya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang boses ng kanyang asawa. Sa halip, isang malamig at mekanikal na boses ng operator ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, nagpapahayag ng isang katotohanang tuluyang sumira sa kanyang natitirang pag-asa. Ang numerong ito ay hindi na ginagamit at tuluyan nang pinutol mula sa linya. Dumating ang gabi, ngunit hindi ito nagdala ng kapayapaan sa apartment ni Althea. Patuloy sa pagliligpit si Althea ng mga natitirang gamit nila ni Nico. Inihahanda ang sarili sa tuluyang pag-iwan sa buhay na 8 taon niyang pinagtiisan. Habang tinitiklop niya ang huling kamiseta ni Nico, isang sunod-sunod at marahas na pagkatok ang umaling-awngaw sa pintuan. Hindi ito pagkatok ng isang nagtatanong. Ito ay pagkatok ng isang naguutos. Napakunot ang noo ni Althea. Alam niyang walang ibang babagsak ng ganoon kalakas sa kanyang pintuan, kundi ang mga taong may kaugnayan kay Dario. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang matalim na tingin ni Doña Carmen, ang ina ni Dario. Nakasuot ang matanda ng isang magarbong bestida at mamahaling mga perlas, isang pilit na anyo ng karangyaan na binili gamit ang dugong pawis ni Althea. Walang pasabi-sabing pumasok si Doña Carmen, itinataboy si Althea sa tabi gamit ang kanyang pamaypay. Tiningnan ng matanda ang paligid ng maliit na apartment nang may halong pandidiri bago ibinaling ang matalim nitong mga mata kay Althea. Ano na naman ang ginawa mo sa anak ko, ha? Ang boses ng matanda ay matining at puno ng pag-akusa. Kaya pala hindi makapag-focus si Dario sa trabaho dahil nanggugulo ka na naman. Umakyat daw rito si Dario kahapon at pinilit mo siyang bigyan ka ng malaking pera, kaya ngayon nabablock ang mga accounts ng kumpanya dahil sa mga demand mo. Gaano ka ba kaganid, Althea? Nanatiling nakatayo si Althea, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Sa loob ng 8 taon, tinanggap niya ang lahat ng pang-aalipusta ng matandang ito. Siya ang naghugas ng mga paa nito noong may sakit ito. Siya ang nagbayad ng hospital bills noong wala pang pangalan si Dario sa industriya. At ngayon siya pa ang tinatawag na ganid. Hindi ako humingi ng kahit isang sentimo sa anak mo, Doña Carmen. Mahinahong sagot ni Althea. At wala akong kinalaman kung bumabagsak na ang kumpanya niya ngayon. Sinungaling ta. Inis na tugon ni Carmen. Ikaw ang malas sa buhay ng anak ko. Mula pa noon pabigat ka na. Isang ampon. Isang ulila na walang maipagmamalaki, kundi ang maglinis ng bahay. Buti pa si Isabel. May breeding, may silbi.
Tumutulong siya kay Dario sa negosyo. Ikaw, anong ginawa mo kundi ubusin ang yaman ng anak ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang gaslighting na ito ang pagbabaligtad ng katotohanan upang palitawin na siya ang may utang na loob ay isang lumang tugtugin na hindi na niya bibilhin. May breeding, may silbi. Nagsimulang maglakad si Althea patungo sa maliit na drawer sa kanyang mesa. Kung alam niyo lang sana, Doña Carmen, kung kaninong dugo ang nagpadaloy ng pera sa inyong pamilya. Huwag mo akong daanin sa mga ganyang salita, Althea, umalis ka na rito at huwag mo nang guluhin si Dario. Huwag kang ambisyosang humingi ng sustento dahil wala kang mapapala. Kinuha ni Althea ang isang makapal na notebook mula sa drawer. Ito ang ledger kung saan niya isinulat ang lahat ng personal na pondo na ginamit niya para iligtas si Dario at ang ina nito sa loob ng 8 taon. Tahimik niya itong ipinatong sa ibabaw ng mesa, eksakto sa harapan ni Doña Carmen. Hindi ako nanghihingi ng sustento, kalmadong wika ni Althea habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang hinihingi ko ay bayad. Kumunot ang noo ni Carmen. Bayad para saan? Sa pagiging asawa mo, isa iyong obligasyon. Umiling si Althea. Hindi, Doña Carmen, bayad para sa mga serbisyo. Hospital bills nyo noong 2017 nang atakihin kayo sa puso. At si Dario ay walang pambayad 300,000. Down payment sa unang opisina ng Manalastas Construction, ₱250,000. Ang mga binili kong blueprints na ipinasa ng anak nyo bilang kanya nagkakahalaga ng 2 milyon. At syempre ang singsing ng nanay ko na ninakaw ni Dario para ibigay sa kanyang kabit. Priceless. Namutla ang matanda. Hindi nito inaasahan ang pag-ungkat ni Althea sa mga nakaraan na matagal na nilang ibinaon upang itago ang kanilang kahihiyan. Huwag kang gumawa ng kwento, kasinungalingan yan. Alam nating pareho kung ano ang totoo, Carmen. Ang tinig ni Althea ay hindi na nagtataglay ng respeto na ibinibigay sa isang biyenan. Ito ay boses ng isang maniningil. Itinuring niyo akong katulong sa loob ng 8 taon, kaya ngayon sisingilin ko kayo bilang isang empleyado. Nakadetalye riyan ang lahat ng utang ninyo sa akin. May kasama na rin yang interes. Dali-daling binuklat ng matanda ang notebook at nang makita nito ang mga patunay resibo at mga nakasulat na halaga na umaabot sa milyon-milyon, halos himatayin ito sa pagkagulat. Hindi namin ito babayaran. Wala kang patunay na sayo galing ang perang ito dahil wala kang trabaho. Pilit na nilalakasan ni Carmen ang kanyang boses, ngunit halata ang panginginig nito. Ngumiti si Althea, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inayos niya ang pagkakapatong ng ledger at dahan-dahang lumapit sa pinto para buksan ito. Hindi ko hinihingi na bayaran ninyo ito ngayon dahil bukas ang mga abogado ko na mismo ang sisingil sa inyo. Ipadadala ko ang bill na ito kasama ng sabina para sa pagnanakaw ng ari-arian. Makakaalis na kayo. Ang sikat ng araw sa loob ng boardroom ng Manalastas Construction ay tila hindi makapasok dahil sa siksikang tensyon. Nakaupo si Dario sa pinakadulo ng mahabang mesa, pinagpapawisan, habang sinusubukang ipaliwanag sa kanyang mga board of directors at investors kung bakit naka-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts. Sa tabi niya ay si Isabel nagkukunwaring nagsusulat sa tablet, ngunit ang totoo ay abala sa pag-ayos ng kanyang buhok at pagpapakita ng kanyang kwintas na brilyante. Pansamantala lang ang problema sa bangko, gentlemen. Pilit na pinasasaya ni Dario ang kanyang boses. Bagamat ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding kaba. Isang administrative error lamang mula sa aming main bank. Aayusin ko ito bago mag-bidding bukas para sa Marina Bay project. Handa na ang aking bagong design. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang mabigat na double doors ng boardroom ay bumukas ng malawak, hindi dahil itinulak, kundi dahil sa awtoridad ng taong pumasok. Lahat ng mata ay napatingin sa pintuan. Pumasok ang isang lalaki na may suot na perpektong asul na suit. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila na naghahanap ng biktima, at ang kanyang presensya ay nagdadala ng malamig na hangin sa buong silid. Siya ay naglalakad hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang may-ari ng espasyo. 2 matitikas na gwardya ang naiwan sa labas, hinaharangan ng sinumang sumubok na pumasok. Si Rafael Santillan, ang ikalawang kapatid ni Althea, ang pinakatanyag at walang sinasantong abogado sa buong Pilipinas. Ang lalaking walang talo sa loob ng korte,
Napatayo si Engineer Mendoza at ang iba pang mga miyembro ng board. Nakilala nila agad ang tanyag na mukha. Attorney Santillan magalang ngunit kinakabahang bati ni Engineer Mendoza. Anong maitutulong namin, hindi namin inaasahan ang inyong pagbisita. Hindi pinansin ni Rafael si Mendoza. Dumiretso ang kanyang paningin kay Dario na ngayon napatayo na rin nanginginig ang mga tuhod. Matapos ang pagdalaw ni Leandro kahapon, alam ni Dario na ang pagdating ng ikalawang Santillan ay hindi magdadala ng mabuting balita. Mr. Manalastas, ang boses ni Rafael ay malalim at naguutos, bawat salita ay parang martilyo na bumabaon sa kahoy. Huminto siya sa mismong harapan ng lamesa at naglapag ng isang makapal na itim na folder. Ikinagagalak kong ipaalam sa iyo na narito ako hindi para makipag-usap, kundi para maghatid ng dokumento. Nanuyo ang lalamunan ni Dario. Attorney, kung tungkol ito sa nangyari kahapon, maaari ko namang kausapin si Althea. Huwag mong banggitin ang pangalan ng kapatid ko, gamit ang marumi mong bibig. Mabilis at nakapapasong putol ni Rafael. Ang kanyang malamig na paningin ay lumipat kay Isabel bago bumalik kay Dario. Nandito ako bilang legal counsel ni Mrs. Althea Santillan, and I am serving you this formal notice of annulment. Nag-umpisang magbulungan ang mga board members. Annulment, paano makakaapekto yan sa kumpanya natin, tanong ng isang investor. Iyan ang pinakamaliit niyong problema. Patuloy ni Rafael habang tinitingnan isa-isa ang mga taong nasa silid. Kasama ng annulment na ito ay ang kasong pagbawi sa lahat ng intellectual property rights. Ang ibig sabihin, bawat linya, bawat kurba, bawat blueprint na ipinasa ng kumpanyang ito sa loob ng 8 taon ay pagmamay-ari ng aking kapatid. At simula ngayon, wala kayong karapatang gamitin ang kahit ano sa mga iyon. Gumuho ang mundo ni Dario. Hindi totoo yan. Pangalan ko ang nakapirma sa lahat ng kontrata. Ako ang pumasa ng board exam. Wala siyang lisensya para gawin yan. Isang manipis na ngiti ng pang-uuyam ang lumitaw sa mga labi ni Rafael. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa folder at itinaas ito para makita ng lahat. Tama ka, pangalan mo ang nakapirma. Ngunit nakalimutan mo atang may mga hidden watermarks ang kapatid ko sa bawat digital file na ginawa niya. Mga digital signatures na hindi mo napansin dahil masyado kang naging pabaya. Pinirmahan mo ang mga dokumentong iyon na ikaw ang gumawa na isang malinaw na fraud at forgery. Isang seryosong kasong kriminal na may katumbas na matagal na pagkakakulong. Napasinghap si Isabel, ang kanyang tablet ay nahulog sa sahig. Teka, ibig sabihin ba nito wala nang halaga ang kumpanya? Binalingan ni Rafael si Isabel. Matalino ka rin pala kahit paano. Opo, Miss Rivas, ang kumpanyang ito ay isang malaking kasinungalingan. Wala itong halaga. At kayo, itinuon niya ulit ang tingin kay Dario. Kinuha mo ang lahat sa kapatid ko. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pawis, ang kanyang pamilya. Kaya ngayon kukunin ko ang lahat sa iyo. Sinubukan ni Dario na magsalita, ngunit parang natuyo ang kanyang lalamunan. Tumingin siya sa kanyang mga board of directors, umaasang may magtatanggol sa kanya. Ngunit ang mga taong ito na dati ay pumapalakpak sa kanya ngayon, ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at galit. Sila rin ay niloko. Sumandal si Rafael malapit sa mukha ni Dario at bumulong sa isang tono na sapat lang para marinig ng inhenyero, isang tono na puno ng pangako ng impyerno. Hindi mo lang sinira ang puso ng kapatid ko, Dario. Pinirmahan mo ang sarili mong death warrant. Babalatan kita ng buhay sa loob ng korte hanggang sa wala nang matira sa iyo kundi ang alikabok na kinatatayuan mo. Tinalikuran ni Rafael ang nanghihinang Dario at naglakad palabas, iniwan ang kumpanyang tuluyan nang nasunog bago pa man ito makapagpasa ng bagong proyekto. Habang gumuho ang mundo ni Dario sa loob ng boardroom, bumalik siya sa kanyang opisina na tila isang taong naglalakad sa sariling burol. Wala nang bumabati sa kanya. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko pagdaan niya ngayon ay abala sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit, nararamdaman ang paparating na pagbagsak ng kumpanya. Nang pumasok siya sa kanyang silid, naabutan niya si Isabel na nagmamadaling kinukuha ang mga mamahaling bag at alahas na iniregalo niya rito, isinisiksik ang mga ito sa isang malaking tote bag. Anong ginagawa mo, Isabel? Walang emosyong tanong ni Dario, hindi na nagulat sa nakikita. Napatalon si Isabel, ngunit mabilis na ibinalik ang pagiging maamo nito. Nilapitan niya si Dario at niyakap ito nang mahigpit, pilit na pinatutulo ang mga peking luha. Babe, natatakot ako.
Narinig ko ang sinabi ng abogado kanina. Ipakukulong kanila, paano na tayo? Paano na ang anak natin? Hinaplos ni Isabel ang kanyang sariling tiyan, isang galaw na laging nagpapalambot sa puso ni Dario. Nang malamang buntis si Isabel ilang buwan, na ang nakararaan iyon, ang naging huling rason, upang tuluyan niyang itakwil si Althea. Sa kanyang isip si Isabel ang nagbigay sa kanya ng tunay na tagapagmana na nababagay sa kanyang status bilang bilyonaryo, hindi tulad ni Nico na pinalaki ni Althea sa kahirapan. Huwag kang mag-alala, pilit na pinalakas ni Dario ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang mga balikat ni Isabel. Hindi ako papayag na makulong. May mga nakatago pa akong pera na hindi alam ni Althea. Kailangan lang nating makaalis dito. Protektahan mo ang sarili mo at ang bata. Ngunit sa gitna ng pag-aayos nila ng plano, isang pamilyar at tahimik na presensya ang pumasok sa opisina. Hindi ito dumaan sa marahas na pagkatok o malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Althea ng napakakalmado suot, ang isang simpleng ngunit eleganteng puting damit na nagpapalitaw sa pino at maharlikang postura ng isang tunay na santilan. Ang kanyang presensya ay tila sumipsip ng lahat ng hangin sa kwarto. Napatigil si Dario. Matagal niyang hindi nakita ang ganitong porma ni Althea. Walang bahid ng pagod, walang bahid ng pagkaawa. Tanging kapangyarihan ang nasasalamin sa kanyang mga mata. Althea, anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Dario, hindi sigurado kung magmamakaawa ba siya o magagalit. Hindi siya pinansin ni Althea. Dumiretso ang tingin nito kay Isabel na ngayon ay mas lalong humigpit ang hawak sa kanyang mamahaling bag. Narito ako para ibigay ang natitirang gamit niyo, mahinahong sabi ni Althea. Inilapag niya sa ibabaw ng glass table ni Dario ang isang brown envelope. At para na rin tapusin ang huling kasinungalingan na nagpapabigat sa buhay nating lahat. Wala kaming kailangan sa'yo. Matapang na sagot ni Isabel, pilit na itinatago ang kaba. Nakakapit pa rin siya sa braso ni Dario. Tingnan mo nga, pati ang kumpanya ni Dario sisirain mo dahil lang hindi mo matanggap na ako ang pinili niya at ako ang ina ng susunod niyang anak. Ngumiti si Althea, isang ngiting hindi mo na naising makita kapag ikaw ang kanyang kalaban. Dahan-dahan niyang binuksan ang brown envelope at kinuha ang isang dokumentong may logo ng isang kilalang pribadong ospital. Ang susunod na anak ni Dario, pag-uulit ni Althea. Inilapag niya ang papel sa tapat mismo ni Dario. Sigurado ka ba dyan, Isabel, o baka gusto mong ipaliwanag kung bakit iba ang blood type ng batang idinideklara mong anak niya sa mismong medical record mo mula sa clinic kung saan ka nagpa-check up noong isang linggo? Nawala ang kulay sa mukha ni Isabel. Paanong napunta sa'yo yan? Bawal kumuha ng medical records ng iba. Wala akong kinuha. Ipinadala iyan sa akin ng asawa ng tunay na ama ng dinadala mo. Malamig na paliwanag ni Althea. Isang married politician na matagal mo nang kinikikilan ng pera bago ka pumasok dito sa kumpanya. Nang malaman niyang buntis ka, iniwan ka niya. Kaya kinailangan mong humanap ng bagong biktima na madaling mauto. Lumingon si Althea kay Dario na ngayoy nakatitig sa papel, ang mga mata nito ay nanlalaki habang binabasa ang impormasyon na nagpapatunay na ang bata ay hindi maaaring maging kanya. Dario, maniwala ka sa akin, peke yan. Mabilis na inagaw ni Isabel ang papel, nanginginig ang buong katawan. Sinusubukan lang niyang sirain tayo dahil naiinggit siya. Ngunit huli na. Tumingin si Dario kay Isabel, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may matinding pandidiri. Parehong pandidiri na ibinigay niya kay Althea noong itaboy niya ito. Totoo ba, Isabel? Mababa ngunit nakakikilabot na tanong ni Dario. Babe, please! Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabel. Napasubsob ang babae sa sahig, umiiyak habang sapo ang namumulang mukha. Akmang lalapit pa si Dario para saktan itong muli, ngunit isang malamig na boses ang pumigil sa kanya. Huwag kang umarte, na parang ikaw ang biktima rito, Dario. Wika ni Althea, hindi man lang nagulat sa nakitang karahasan. Tinitigan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo ng 8 taon. Pareho lang kayong basura. Naghahanap ka ng babaeng babagay sa pagiging sakim mo at nakahanap ka ng katapat mo. Enjoy each other's company sa impyerno. Tinalikuran niya ang dalawa, walang bahid ng pagsisisi o kalungkutan. Sa paglabas ni Althea ng pinto, naiwan si Dario, na tulala unti-unting napagtanto na nawala na ang lahat sa kanya, ang kanyang yaman, ang kanyang pamilya. At ngayon,
ang nag-iisang ilusyon ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Tila nakalutang sa alapaap ang pakiramdam ni Althea habang bumibiyahe ang itim na sasakyan ng mga santilan pabalik sa hotel kung saan sila pansamantalang tumutuloy ng kanyang mga kapatid. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa gusali ng Manalastas Construction, parang may mabigat na kadenang unti-unting nakakalag mula sa kanyang dibdib. Tapos na ang laban niya kina Dario at Isabel. Ang natitira na lamang ay ang tuluyang paggiba ng batas sa mga buhay na sinira mismo ng dalawa. Ngunit bago tuluyang makapag-umpisa muli, kinailangan niyang bumalik sa isang lugar. Iniutos niya sa driver na huminto sa tapat ng kanilang lumang apartment na inupahan nila ni Dario noong nagsisimula pa lamang sila 8 taon na ang nakararaan. Ang lugar na iyon ay saksi sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Pagpasok niya sa maliit at maalikabok na kwarto, dumiretso siya sa ilalim ng kama at hinila ang isang luma at kalawangin na baul. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang tambak ng mga lumang sketches yellow pads na puno ng mga computations at mga lumang reseta ng gamot na nakapangalan kay Dario. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang reseta na may petsang 6 na taon na ang nakalilipas. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang malamig na gabi. Nakahiga si Dario sa maliit na kama, nanginginig dahil sa matinding pulmonya na halos bumawi sa buhay nito. Wala silang pera. Walang kliyente ang gustong magtiwala sa isang bagitong inhenyero. Sa labis na desperasyon lumabas si Althea sa kalagitnaan ng malakas na ulan. Dala niya ang isang antigong gintong kwintas na regalo sa kanya ng kanyang kuya Leandro bago siya lumayas. Isinanla niya iyon sa pinakamalapit na pawnshop upang makabili ng pinakamahal at pinakamabisang gamot na nagligtas sa buhay ng asawa. Sa gabing iyon, matapos mapainom ng gamot si Dario, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Althea, pangako ko sa'yo, balang araw kapag naging matagumpay ako, ibibigay ko sa'yo ang mundo. Hinding-hindi kita iiwan. Nabalik lamang ang diwa ni Althea nang makaramdam siya ng isang mainit na patak ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang alaala ng nakaraan, ang konsepto ng utang na loob at pangako ng pag-ibig ay mga patibong lamang na ginamit ni Dario upang patuloy siyang maging alipin. Inilabas niya ang lahat ng mga papel, mga orihinal na blueprints na nagpatanyag kay Dario, ang mga love letters na isinulat nito noong nanliligaw pa lamang at itinambak sa isang malaking metal na lalagyan sa labas ng apartment. Walang pag-aalinlangang nagsindi siya ng posporo. Habang pinapanood niya ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga papel, tila nasusunog din ang huling bakas ng kanyang pagiging tanga at marupok. Ang init ng apoy ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Bawat piraso ng kasinungalingan ay nagiging abo na tinatangay ng hangin. Wala na siyang utang na loob, wala na siyang babalikan. Kinabukasan, ang mga balita sa telebisyon at pahayagan ay umalingaw-ngaw sa isang balita. Nakita ni Althea sa malaking screen ng kanilang hotel suite ang mukha ni Dario hindi sa seksyon ng negosyo kundi sa pahina ng mga kriminal na balita. Ang ulo ng balita ay malinaw at nakakayanig. CEO ng Manalastas Construction inaresto ng NBI. Kasunod ng pagbawi ni Rafael sa lahat ng intellectual property rights, gumawa ng hakbang ang ikatlong kapatid ni Althea. Si Joaquin Santillan, ang tahimik ngunit kinatatakutang henyo sa teknolohiya at cybersecurity. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, binuksan ni Joaquin ang lahat ng encrypted files ng kumpanya ni Dario. Natuklasan nila ang mas malalim na baho bukod sa pangungopya ng disenyo. Napatunayan ni Joaquin na si Dario ay gumagamit ng mga dummy accounts upang magnakaw ng pondo mula sa sariling mga investor, nagpapanggap na bumibili ng mamahaling materyales, ngunit ibinubulsa ang malaking porsyento ng pera idinadaan sa peking kumpanya na nakapangalan mismo kay Isabel. Ipinakita sa telebisyon ang footage ni Dario na nakaposas at itinataboy papasok sa sasakyan ng mga pulis. Ang kanyang magagarang damit ay lukot-lukot na. Ang mukha na dating puno ng yabang ay ngayoy balot ng takot at matinding kahihiyan. Sa likod ng sasakyan, nakita rin sa screen si Isabel na sumisigaw, pilit na nagpapaliwanag sa mga investigador habang nakaposas din ang mga kamay nito. Wala nang natira sa brilyanting kwintas nito, walang ni isang bag na pwedeng maisalba dahil lahat ay na-confiscate bilang bahagi ng ninakaw na yaman. Pinatay ni Althea ang telebisyon. Hindi siya nakaramdam ng lungkot. Hindi rin siya nakaramdam ng sobrang saya. Ang nararamdaman niya ay kapayapaan, isang malamig malinis
at walang hanggang kapayapaan. Tapos na ang paniningil ng tadhana. Ang karma ay hindi na naghintay pa ng matagal. Ito ay dumating ng mabilis at walang sinanto. Lumapit si Leandro at humawak sa kanyang balikat. Okay ka lang, Thea. Ngumiti si Althea ng totoo sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Okay na ako kuya, tara na. Gusto ko nang umuwi sa Cebu kasama si Nico. Si Joaquin Santillan ay hindi katulad ng kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Kung si Leandro ay ang kamao na dumudurog sa pananalapi at si Rafael ay ang dila na pumapatay sa loob ng korte, si Joaquin ang aninong hindi mo makikita, ngunit nararamdaman mo ang bawat galaw. Siya ang tahimik na henyo, ang lalaking kayang pabagsakin ng isang bilyonaryo gamit lamang ang ilang pindot sa keyboard. Sa loob ng control room ng Santillan Tech, napalilibutan si Joaquin ng naglalakihang mga monitor na nagpapakita ng bawat daloy ng impormasyon sa Manalastas Construction. Ang bawat email, bawat transaksyon, at bawat lihim na mensahe ni Dario ay nakabuklat sa harap niya na parang isang bukas na aklat. Walang emosyon ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ng unti-unting pagguho ng digital na pundasyon ng buhay ni Dario. 8 taon mong ninakawan ang kapatid ko ng oras at pangarap, bulong ni Joaquin sa kanyang sarili. Ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang mahinang ugong ng mga cooling fan ng mga server. Ngayon sisiguraduhin kong wala kang matataguan kahit sa kailaliman ng internet. Gamit ang kanyang makapangyarihang software, pumasok si Joaquin sa tinatawag na backdoor ng system ni Dario. Doon niya natagpuan ang tinatagong baho ng inhenyero. Hindi lang pala pangungkopya ng disenyo ang kasalanan ni Dario. Nakita ni Joaquin ang isang network ng mga shell companies, mga kumpanyang nakapangalan sa mga kamag-anak ni Isabel, kung saan dinaloy ang halos 30% ng pondo ng mga proyekto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Joaquin. Akala mo siguro ay matalino ka, Dario, ngunit nakalimutan mong ang bawat digital footprint ay may bakas ng dugo ng mga taong dinaya mo. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng nagkakagulong opisina ni Dario, biglang nagdilim ang lahat ng mga computer screen. Ang mga empleyadong pilit na nagsasave ng kanilang mga trabaho ay nagsimulang magpanik nang lumitaw ang isang malaking pulang bungo sa bawat monitor, kasunod ang mga salitang "System compromised, all fraudulent data retrieved." Pumasok si Dario sa technical room pawisan at namumula sa galit. Anong nangyayari rito? Ibalik niyo ang system. May deadline tayo. Ngunit bago pa man makasagot ang kanyang IT head, ang lahat ng printer sa opisina ay sabay-sabay na nag-umpisang maglabas ng mga papel. Isang walang katapusang agos ng mga dokumento ang bumalot sa sahig. Ang mga dokumentong ito ay hindi mga blueprints. Ang mga ito ay ang mga bank statements ng offshore accounts ni Dario, ang mga lihim na usapan nila ni Isabel tungkol sa pagmamanipula ng mga materyales sa konstruksyon, at ang listahan ng mga kliyenteng ninakawan nila. Kumuha ng isang piraso ng papel si Engineer Mendoza na noon ay naroon pa rin para kumuha ng kanyang mga gamit. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasulat. Dario, tawa. Binabawasan mo ang kalidad ng bakal sa Marina Bay Project. Nanginginig ang boses ng matanda sa matinding takot at galit. Papatay ka ba ng mga tao para lang makatipid ng pera, you monster? Napaatras si Dario, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa mga papel na naglipa na sa paligid niya, tila mga puting bandila ng kanyang pagsuko. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Paano nabuksan ang kanyang mga lihim na file, eksaktong tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Joaquin ang bumungad sa kanya, malamig, kalkulado at puno ng banta. Dario Manalastas, I am Joaquin Santillan, ang kapatid ni Althea na hindi mo man lang binigyan ng pagkakataong makilala. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang lahat ng ebidensyang iniluwa ng mga printer mo ay nasa kamay na rin ng Bureau of Internal Revenue at ng National Bureau of Investigation. You built your house on lies, Dario. Ngayon panoorin mong lamunin ka ng sarili mong mga anino. Pinutol ni Joaquin ang tawag bago pa man makasagot si Dario. Sa loob ng opisina, ang tunog ng papalapit na sirena ng mga pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng gusali. Ang bawat pag-ikot ng pulang ilaw ng patrol car ay tila isang timer na nagtatapos na sa kanyang malayang buhay. Napaupo si Dario sa sahig sa gitna ng tambak ng mga papel na nagpapatunay ng kanyang kasalanan. Wala na si Isabel na kanina pa tumakas dalat ang kanyang huling alhas. Wala na ang kanyang mga kapatid sa sining na tumalikod na sa kanya.
At higit sa lahat, wala na ang babaeng siyang tunay na nagprotekta sa kanya mula sa ganitong uri ng pagkakamali. Ang huling katanungan na tumakbo sa kanyang isipan bago pumasok ang mga otoridad ay isang mapait na paalala ng kanyang pagkatalo. Kung hindi ko ba itinapon ang tanging taong tapat sa akin, ganito rin kaya ang magiging katapusan ko. Huminga siya ng malalim habang nararamdaman ang malamig na bakal ng pospas sa kanyang mga kamay. Ang huling nakita niya sa monitor bago ito tuluyang mamatay ay ang mukha ni Althea, hindi ang bersyong sugatan at luhaan, kundi ang bersyong nakangiti at malaya-malayo sa kanya at sa impyernong kanyang nilikha. Makalipas ang 3 buwan, ang ingay at gulo ng Maynila ay tila isang malayong alaala na lamang para kay Althea. Sa probinsya ng Cebu, kung saan ang hangin ay sariwa at ang dagat ay humahalik sa dalampasigan, unti-unti niyang binubuo ang mga piraso ng kanyang buhay. Dito sa ilalim ng puder ng mga santiyan, nakahanap siya ng kapanatagan na matagal niyang pinangarap. Si Nico na dati ay laging nakayuko at natatakot sa bawat malakas na tunog ay isa ng batang masayahin. Ngayon makikita siya sa hardin ng mansyon, abala sa pagguhit ng mga bahay sa papel mga bahay na may malalaking bintana at hardin mga disenyong minana niya sa talino ng kanyang ina. Nakatayo si Althea sa veranda habang pinapanood ang kanyang anak. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape, dinadama ang payapang simoy ng umaga. Ang kanyang mga kamay na dati ay magaspang dahil sa trabaho para kay Dario ay maayos na at muling nagtataglay ng gilas ng isang tunay na arkitekto. Biglang naramdaman ni Althea ang paglapit ni Leandro. Ang kanyang kuya ay hindi na ang lalaking laging nakasuot ng formal na suit at nakatutok sa mga papeles. Dito sa Cebu, siya ang panganay na nagbabantay sa kanilang katahimikan. "Handa ka na ba para sa bukas?" Mahinang tanong ni Leandro habang tumatabi sa kanya. Tumango si Althea. "Opo kuya, ito na ang huling hakbang. Gusto ko nang tuluyang talikuran ang nakaraan at magsimula sa proyektong para talaga sa mga taong nangangailangan." Ang tinutukoy ni Althea ay ang pagtatayo ng Nico Santillan Foundation, isang institution na magbibigay ng libreng edukasyon at pabahay sa mga batang arkitekto na kapos sa pondo. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagpapatunay na ang tunay na arkitekto ay hindi nagtatayo ng mga gusali para sa sariling karangalan, kundi para sa kinabukasan ng iba. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Rafael. Nakasalukuyang papalapit sa kanila mula sa loob ng bahay. Ang mukha ng abogado ay seryoso, bakas ang bigat ng balita. "Tea, Kuya Leandro," tawag ni Rafael. Tumawag ang warden mula sa kulungan. "Gusto kang makausap ni Dario." Ayaw niyang tumigil sa paghingi ng pagkakataon na makausap ka bago magsimula ang formal na paglilitis sa mga susunod na linggo. Tiningnan ni Althea ang telepono. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa emosyong dati niyang iningatan. "Ano ang gagawin mo?" tanong ni Rafael. Huminga ng malalim si Althea. Tiningnan niya si Nico, na tumatakbo patungo sa kanila masaya at malaya. Ang nakaraan ay tapos na. Hindi na kailangan ng kahit anong paliwanag mula sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Ang pagharap sa kanya ay hindi na para sa kapatawaran, kundi para sa tuluyang pagwawakas. "Sasamahan kita, Rafael," sagot ni Althea. "Pero hindi ako pupunta roon para makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Pupunta ako roon para sabihin sa kanya na ang huling piraso ng pusong minsan ay nagmahal sa kanya ay tuluyan na ring naging abo." Ang desisyon ni Althea ay hindi dahil sa pagtatanim ng sama ng loob, kundi dahil sa pangangailangan ng kanyang sariling kaluluwa na maging malaya. Ang pagharap sa multo ng nakaraan ay ang huling pagsubok upang tuluyan siyang makapagsimula ng isang bagong kabanata. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, tumingin si Althea sa dagat. Ang malawak na asul na tubig ay tila kumakatawan sa kanyang hinaharap, malawak, malinis at puno ng pag-asa. Walang galit, walang pagsisisi. Tanging ang determinasyon na ang susunod na mga disenyo na kanyang gagawin ay hindi na magiging mga gusaling guguho, kundi mga tahanang magsisilbing kanlungan ng mga taong may tunay na malasakit. Aning susunod na pagkikita nila ni Dario sa loob ng kulungan ay hindi na magiging pag-uusap ng asawa at asawa. Ito ay pagtatagpo ng isang biktima na naghilom na at ng isang kriminal na harapin ang bunga ng kanyang mga kasalanan. "Althea, alam kong mahal mo pa ako. Alam kong ginagawa mo lang ang lahat ng ito dahil nasasaktan ka. Pero please, isipin mo si Nico. Isipin mo ang pamilya natin.
Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin sa loob ng 8 taon. Ang boses ni Dario ay nanginginig puno ng desperation habang nagsusumamo sa harap ng makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila sa loob ng detention center. Malayo ang itsura niya ngayon sa makinis at ambisyosong CEO na nakilala ng publiko. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay maputla, at ang suot niyang orange na uniforme ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanyang kinasadlakan. Nakatitig lamang sa kanya si Althea. Walang galit sa kanyang mga mata, walang pait, at mas lalong walang pag-ibig. Suot niya ang isang eleganteng beige na blazer, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa isang lalaking tulad ni Dario. 8 taon, Dario. Mahinahong sagot ni Althea, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang 8 taon na sinasabi mo ay 8 taon ng panlilinlang. 8 taon na ninakaw mo ang aking mga gabi para sa iyong mga ambisyon. 8 taon na itinago mo ako sa dilim habang nagpapakasasa ka sa liwanag na ako naman ang gumawa. Nagkamali ako, admit ko yun. Mabilis na hirit ni Dario, idinidikit ang kanyang nanginginig na mga palad sa salamin. Nasilaw lang ako sa tagumpay, Althea. Pero si Isabel, wala na siya sa buhay ko. Iniwan niya ako, ninakawan niya ako. Ikaw lang ang tanging nanatili sa tabi ko noong wala pa ako. Kaya alam kong ikaw lang ang makapagliligtas sa akin ngayon. Bawiin mo ang mga kaso, please. Sabihin mo sa mga kapatid mo na ayos na tayo. Magpapakasal tayo ng maayos kahit sa Cebu pa natin gawin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Nakikita niya ang tunay na kulay ni Dario, isang lalaking hindi nagsisisi dahil sa sakit na naidulot niya, kundi nagsisisi dahil nahuli siya at nawala ang kanyang kaginhawaan. Hindi mo pa rin naiintindihan, no? Wika ni Althea habang marahang iniiling ang kanyang ulo. Hindi ako narito para iligtas ka. Narito ako para sabihin sa iyo na tapos na ang papel mo sa buhay ko. At tungkol kay Isabel, tumigil si Althea at kinuha ang isang piraso ng dyaryo mula sa kanyang bag. Ipinakita niya ito sa harap ng salamin. Ang ulo ng balita ay tungkol sa pagsuko ni Isabel Rivas bilang state witness laban kay Dario. Upang mabawasan ang kanyang sariling parusa sa kasong money laundering, ibinigay ni Isabel ang lahat ng detalye ng mga illegal na transaksyon ni Dario, pati na ang mga tagong dokumento na nagpapatunay na si Dario ang utak sa likod ng paggamit ng substandard na materyales sa mga gusali. Ang babaeng pinili mo kaysa sa amin ni Nico ay siya ring huling magbabaon sa iyo sa bilangguan pagpapatuloy ni Althea. Ipinagpalit ka niya para sa sarili niyang kaligtasan. Ganyan ang pag-ibig na binuo niyo sa kasinungalingan, Dario. Madaling maglaho kapag wala ng perang makukuha. Nagsimulang humagulgol si Dario. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang desperadong awit ng isang taong nalulunod. Althea, huwag mong gawin ito. Maawa ka sa akin. Maawa ka kay Nico. Ayaw mo bang magkaroon siya ng ama? Sa pagbanggit ni Dario sa pangalan ni Nico, tila may isang malamig na hangin na dumaan sa puso ni Althea. Ngunit hindi ito sakit kundi isang paalala ng katotohanan. May ama si Nico, Dario, sabi ni Althea. Ang boses ay puno ng pinalidad. Pero ang amang iyon ay namatay na sa puso niya noong araw na tinapakan mo ang kanyang birthday cake at itinaboy mo siya sa harap ng maraming tao. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay isang estranghero na nagbabayad para sa kanyang mga krimen. Tumayo si Althea. Hindi na niya kailangang marinig ang anumang sasabihin pa ni Dario. Ang bawat salita nito ay tila isang maruming alikabok na ayaw na niyang dumikit sa kanyang pagkatao. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako, huling wika ni Althea. Ang susunod na pagkikita natin ay sa loob ng korte, kung saan papanoorin kitang hatulan ng batas. At pagkatapos nyon, kakalimutan ko na ang pangalang Manalastas. Dahil simula ngayong araw ang buhay ko at ni Nico ay pag-aari na lamang ng aming sarili. Tinalikuran ni Althea ang salamin. Habang naglalakad siya, palabas naririnig niya ang marahas na paghampas ni Dario sa salamin at ang kanyang mga pagsigaw ng pagsusumamo na unti-unting humihina sa kabilang panig ng pader. Hindi lumilingon si Althea. Sa bawat hakbang niya palayo sa madilim na silid na iyon, nararamdaman niya ang sikat ng araw na naghihintay sa labas. Ang bigat ng 8 taon ay tuluyan nang nawala. Malaya na siya. Isang katanungan na lamang ang naiwan sa hangin habang sinasara ng gwardya ang mabigat na pinto ng bilangguan.
Kaya nga bang tumayo ng isang gusali kung ang pundasyon nito ay puro luha at bighati o sadyang kailangan muna itong gumuho upang makapagpatayo ng isang tahanang tunay at matibay? Sino ba ang mag-aakalang ang babaeng itinaboy sa harap ng gusaling ito ay siya palang tunay na nagmamay-ari ng bawat guhit at disenyo na nagpabantog sa pangalang Manalastas? Ang mahinang bulong na iyon ay nagmula sa isa sa mga sikat na socialite na dumalo sa taunang Philippine Architecture and Excellence Gala. Ang venue ay ang mismong Grand Ballroom ng Heritage Hotel, isang gusaling kilala sa modernong disenyo nito na sadyang mapang-akit sa paningin. Ngunit sa gabing ito, ang atensyon ng lahat ay wala sa arkitektura ng gusali, kundi sa malaking iskandalong bumabalot sa kumpanya ni Dario Manalastas na ngayoy tuluyan ng gumuho. Nakatayo si Althea sa harap ng malaking salamin sa loob ng dressing room. Suot niya ang isang charcoal black na terno na yari sa pinong seda na may burda ng mga gintong hibla na tila mga talulot ng bulaklak na unti-unting bumubuka. Wala na ang kupas na damit at ang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay tila naglalabas ng sariling liwanag at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talim at gilas na tanging ang isang santilan lamang ang mayroon. "Thea, handa na sila," tawag ni Joaquin mula sa pinto. Ang ikatlong kapatid niya ay bihirang ngumiti, ngunit ngayon ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang nakatingin sa kapatid. Huminga ng malalim si Althea. 8 taon siyang nanatili sa dilim. 8 taon siyang nagsilbing ghost architect ni Dario. Ibinibigay ang lahat ng papuri sa lalaking itinuturing siyang basura sa huli. Ngayong gabi babawiin niya ang kanyang pangalan. Habang naglalakad siya patungo sa ballroom, ang bawat paghakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan at kapayapaan ng magkasabay. Nang bumukas ang malalaking pinto, tila tumigil ang lahat ng ingay at musika. Ang bawat mata sa loob ng silid mga arkitekto, mga investor, at ang mga taong dating kumukutya sa kanya bilang katulong ni Dario ay napako sa kanyang anyo. Sa gitna ng entablado tumayo ang chairman ng architectural board. "Ngayong gabi nais naming ituwid ang isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng ating industriya. Ang parangal para sa Design of the Decade na dating iginawad sa Manalastas Construction ay formal nating babawiin at muling ibibigay sa tunay na utak sa likod ng bawat obra maestra." Naramdaman ni Althea ang mahigpit na hawak ni Leandro sa kanyang kanang kamay at ni Rafael sa kanyang kaliwa. Sa harap ng lahat ipinakilala siya, hindi bilang asawa ni Dario, kundi bilang ang nag-iisang Althea Santillan. "Please welcome the guest of honor and the lead architect of the new National Arts Center, Miss Althea Santillan." Ang tunog ng masigabong palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila isang bagyong nagdadala ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Habang umaakyat si Althea sa entablado, nakita niya ang malaking monitor sa gilid na nagpapakita ng kanyang mga dating disenyo, ang mga gusaling ipinagmalaki ni Dario na kanya raw ginawa. Ngunit ngayon sa ilalim ng bawat larawan ay nakasulat na ang kanyang tunay na pangalan. Tumayo si Althea sa harap ng mikropono. Tiningnan niya ang mga taong nasa harap niya, ngunit ang nakikita niya ay ang imahe ni Nico na masayang naghihintay sa kanya sa Cebu. Ang arkitektura ay hindi lamang tungkol sa semento at bakal. Simula niya ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin na naging dahilan ng pananahimik ng lahat. Ito ay tungkol sa katotohanan. Isang gusali na itinayo sa kasinungalingan ay guguho rin sa huli gaano man ito kaganda sa paningin. Ngayong gabi hindi ko lang binabawi ang aking mga disenyo. Binabawi ko ang aking dangal na matagal kong hinayaang tapakan ng iba. Sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, isang anino mula sa likuran ng ballroom ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit na may mga matang tila may sariling kwento ang tahimik na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi ito si Dario. Hindi rin ito isa sa kanyang mga kapatid. Ang lalaking ito ay may hawak na isang maliit na sketchpad at nang magtama ang kanilang mga mata, marahan itong tumango sa kanya ng may malalim na paggalang. Sino ang estrangherong ito na tila alam ang bawat sakit na pinagdaanan ni Althea? At bakit ang kanyang mga mata ay nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang hindi niya inaakalang muling babalik sa kanyang buhay? Natapos ang gabi ng puno ng tagumpay, ngunit habang bumababa si Althea sa entablado, isang lihim na sulat ang iniabot sa kanya ng isa sa mga staff ng hotel.
Isang sulat na walang pangalan ng nagpadala, ngunit naglalaman ng isang mensaheng nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang tunay na arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng bahay, kundi nagpapahilom din ng mga sugat na hindi nakikita. Hihintayin kita sa lugar kung saan nagsimula ang ating unang pangarap. Ang sikat ng araw sa labas ng Manalastas Construction ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad sa bawat lamat ng isang gumuho ng imperyo. Sa loob ng opisina ang dating maingay at abalang kapaligiran ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na binubasag lamang ng tunog ng mabibigat na sapatos ng mga sheriff mula sa korte at mga kinatawan ng bangko. Nakatayo si Dario sa gitna ng malawak niyang silid, ang kanyang mga mata ay blanco habang pinapanood ang paglalagay ng mga foreclosed na stickers sa bawat kagamitan. Ang kanyang leather chair, ang mesa na gawa sa mamahaling mahogany at maging ang mga plaque ng parangal na dati niyang ipinagmamalaki lahat ay tinitipon at itinatala. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Wala na ang kanyang pangalan. Sir, kailangan na po ninyong lumabas. Tapos na po ang oras na ibinigay ng korte para sa inyong voluntaryong pag-alis. Ang malamig na tinig ng isang sheriff ang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Dahan-dahang kinuha ni Dario ang isang maliit na kahon ng kanyang mga personal na gamit. Wala na siyang ibang dala kundi ang ilang piraso ng damit at mga dokumentong wala na ring silbi. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang mga empleyadong hindi pa rin umaalis, hindi para magpaalam sa kanya ng may paggalang kundi para panoorin ang kanyang pagbagsak ng may halong puot at pangungutya. Ito ang huling disenyo mo, Dario. Ang boses ni Engineer Mendoza ay narinig niya mula sa gilid. Isang gusaling walang pundasyon dahil itinayo mo sa pagnanakaw ng talino ng asawa mo. Ngayon panoorin mong lamunin ka ng sarili mong anino. Hindi nakasagot si Dario. Bawat hakbang niya patungo sa labas ng gusali ay tila pagbaba sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Pagdating niya sa lobby, ang mismong lugar kung saan niya itinaboy si Althea at Nico 3 buwan na ang nakararaan, napatigil siya. Sa gitna ng lobby nakatayo si Althea. Hindi siya naroon para magmakaawa o para muling makipag-ayos. Naroon siya bilang bagong may-ari ng lupang kinatatayuan ng gusaling iyon. Ang kanyang presensya ay kasing tatag ng mga haligi na siya mismo ang nagdisenyo. Althea, ang pautal-utal na tawag ni Dario, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Nakuha mo na ang gusto mo. Wala na ako kahit ano. Masaya ka na ba? Tumingin sa kanya si Althea nang may malalim na habag, isang emosyong mas masakit pa kaysa sa galit. Hindi ko hinangad ang pagbagsak mo, Dario. Hinangad ko lang ang hustisya para sa anak ko. Ikaw ang mismong sumira sa sarili mong tore dahil sa sobrang taas ng lipad mo ng walang pakpak. Isang mabilis na paggalaw mula sa isa sa mga tauhan ng bangko ang kumuha ng atensyon ni Dario. Itinapon nito sa basurahan ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng desk sa lobby. Mula sa loob ng kahon, gumulong ang isang pamilyar na bagay sa paanan ni Dario. Isang munting kahon ng cake. Marumi na ito, pisa at tuyo na ang asul na icing na may bakas pa rin ng mga salitang "Happy Birthday, Papa." Ito ang mismong cake na tinapakan ni Dario noong araw na itinakwil niya ang kanyang pamilya. Nanginig ang mga kamay ni Dario habang pinupulot ang durog na cake. Ang tamis ng tagumpay na akala niya ay hawak niya ay napalitan ng pait ng katotohanang siya ay nag-iisa na ngayon. Habang tinalikuran siya ni Althea, nang walang lingon-lingon na iwan si Dario na nakatayo sa gitna ng mataong kalsada, yakap ang isang basurang sumisimbolo sa lahat ng kanyang nawala. Sa gitna ng ingay ng lungsod, isang katanungan, ang pilit na sumasaksak sa kanyang isipan, tila isang paulit-ulit na sumpa na hindi niya matatakasan. Ano ang halaga ng pag-abot sa tuktok? Kung sa dulo ng iyong paglalakbay, ang tanging kayakap mo ay ang mga durog na bahagi ng pusong ikaw mismo ang pumatay. Hindi pa rin tumitigil ang patak ng ulan sa labas ng gusali, tila nakikiramay sa malamig na katotohanang bumabalot sa paligid. Bago tuluyang makalabas si Dario sa pinto na may bantay ng mga gwardya, isang huling desperadong pagtatangka ang nag-udyok sa kanya. Binitawan niya ang durog na kahon ng cake at tumakbo pabalik patungo sa direksyon ni Althea. "Thea, sandali." Pilit niyang inabot ang laylayan ng damit nito, ngunit mabilis na humarang ang dalawang lalaking tauhan ni Leandro Santillan. Napaluhod si Dario sa malamig na sahig ng lobby. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak ng walang pag-aalinlangan. "Patawarin mo ako, Althea.
Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Ang kanyang boses ay garalgal, ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, humahalo sa pawis na namumuo sa kanyang noo. Wala na akong pupuntahan. Wala na ang kumpanya. Ikinulong si Isabel at tinanggalan na ako ng lisensya. Kaya ikaw na lang ang pag-asa ko. Alam kong mabuti ang puso mo. Para kay Nico. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na maging ama sa kanya. Tiningnan siya ni Althea mula sa itaas. Ang dating makapangyarihang asawa na laging nakatingin sa kanya nang may panghahamak ay ngayon nagmumukhang isang kaawa-awang pulubi na nagmamakaawa para sa isang butil ng atensyon. Sa isang kisap mata nakita ni Althea ang imahe ni Dario na hinihingal sa maliit nilang kama noon habang siya ay umiiyak sa tabi nito. Isinasangla ang kanyang mga hiyas para sa pambili ng gamot nito. Ngunit ang panahong iyon ay matagal nang namatay. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong umaako sa kanilang mga kasalanan, Dario. Kalmadong wika ni Althea, ang kanyang tinig ay walang bahid ng galit o puot. Ang hinihingi mo ngayon ay hindi kapatawaran. Hinihingi mo ay kaligtasan mula sa mga problemang ikaw mismo ang gumawa. Kaya hindi, nagbabago ang mga tao. Magbabago ako. Magtatrabaho ako kahit construction worker lang para sa inyo. Ibalik mo lang kami sa dati. Mahigpit ang hawak ni Dario sa sapatos ng mga gwardya, pilit na inaabot si Althea. Dahan-dahang lumuhod si Althea para magpantay ang kanilang mga mata. Wala siyang ibinangong kamay upang haplusin ito. Tinitigan niya ng malalim si Dario, sinusuri ang kaluluwa nitong matagal nang nilamon ng kasakiman. Hindi mo naiintindihan, no? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit anong pagsisisi mo, hindi na mabubura ang mga salitang sinabi mo kay Nico noong araw na ipinahiya mo siya. Hindi mo na maibabalik ang mga gabing umiiyak ako nang walang nakakarinig dahil tinuring mo akong basahan. Inilagay ni Althea ang kanyang kamay sa loob ng kanyang maliit na bag. Kinuha niya ang isang munting bagay na kanina pa niya inihanda para sa araw na ito. Isang lumang barya na naitago pa niya noong mga panahong hirap na hirap sila at kailangan nilang paghatian ang pamasahe pa uwi. Inilapag niya ang barya sa tapat ng mga tuhod ni Dario. Kinuha mo ang 8 taon ko, pero hindi ako magiging katulad mo na nagpapabaya sa mga nangangailangan, malamig ngunit makapangyarihang sabi ni Althea. Ayan, para sa pamasahe mo, patungong kulungan. Eksaktong pagtayo ni Althea, bumukas ang malaking pinto ng gusali at pumasok ang ilang pulis mula sa National Bureau of Investigation kasama si Rafael Santillan na may hawak na formal na warrant of arrest para sa iba't ibang kasong isinampa ng Board of Directors laban kay Dario. Natigilan si Dario. Tiningnan niya ang barya sa sahig at pagkatapos ay ang unti-unting paglayo ni Althea. Walang sino man sa mga empleyadong nakatingin ang nakaramdam ng awa para sa kanya. Habang isinusuot ng pulis ang posas sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang malamig na katotohanan. Ang babaeng kanyang itinaboy ay ang tanging babaeng nagkaroon ng kakayahang iligtas siya at ngayon tuluyan na itong nawala. Hihintayin kita sa impyernong ginawa mo, Dario. Bulong ni Rafael habang ipinapasa ito sa mga pulis. Habang hinihila palabas ng lobby si Dario, umiiyak at isinisigaw ang pangalan ni Althea. Ang boses nito ay unti-unting nilamon ng ulan at tunog ng mga sasakyan. Isang katanungan ang naiwan sa hangin, hindi para kay Dario, kundi para sa kaluluwa ng bawat tagapakinig na nakasaksi sa pagbagsak niya. Ang pagsisisi ba ay sapat ng pambura sa lahat ng sugat o may mga pagkakamaling ang tanging kabayaran ay ang habambuhay na pag-iisa at pagkukulong sa sariling mga alaala? Ang simoy ng dagat sa Cebu ay tila isang gamot na dahan-dahang humihilom sa mga sugat na 8 taong nagnaknak sa puso ni Althea. Sa malawak na balkonahe ng mansyon ng mga Santillan, nakatayo siya habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan. Wala nang ingay ng trapiko, wala nang bigat ng mga blueprints na kailangang tapusin para sa karangalan ng ibang tao. Tanging ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan ang naririnig. Sa malawak na hardin sa ibaba, isang masayang tanawin ang nagpapatuloy. Si Nico na may suot na puting preskong kamiseta ay tumatakbo habang sinusubukang paliparin ang isang malaking saranggola. Kasama niya si Joaquin, ang ikatlong kapatid ni Althea. Ang dati ay seryoso at malamig na si Joaquin ay makikitang nakaluhod sa damuhan, tinutulungan ang bata sa pag-aayos ng PC
habang maririnig ang mahinang tawanan nilang dalawa. Salamat Kuya Joaquin, ang taas na po ng lipad niya. Ang masayang sigaw ni Nico na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Sa loob ng 8 taon, ang tawa ni Nico ay tila isang mailap na ibon na bihirang dumapo sa kanilang tahanan. Ngunit dito sa piling ng kanyang tunay na pamilya, tila nakahanap ang kanyang anak ng mga pakpak na hindi na kailanman muling mababali. Naramdaman ni Althea ang paglapit ni Leandro at Rafael, dala ang 2 baso ng sariwang fruit juice. Tumayo ang dalawa sa kanyang magkabilang tabi, tila 2 matatayog na pader na nakahandang protektahan siya mula sa anumang bagyo. Ang ganda niya, di ba, mahinang wika ni Rafael habang nakatingin kay Nico. He has your eyes, Thea, but he has the Santillan spirit. Tingnan mo kung paano siya bumangon nang madapa siya kanina. Hindi umiyak bagkus ay tumawa pa. Tumango si Althea, ramdam ang init ng pagmamahal ng kanyang mga kapatid. Salamat mga kuya. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung hindi niyo ako binuksan ang pintuan niyo uli. Huwag mong sabihin yan, seryosong tugon ni Leandro. Hindi kami nagbukas ng pinto para sa'yo. Dahil ang totoo, hindi naman kailanman nasara ang pintong iyon. Ikaw ang lumayo, ngunit ang pwesto mo sa mesa namin ay laging may nakahandang plato at baso. Bumaba ang tingin ni Althea sa kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang wedding ring. Ang tanging suot niya ngayon ay ang muling nabuong kwintas ng kanyang ina, na matagumpay na nakuha ni Rafael mula sa mga ebidensya laban kay Isabel. Ang brilyanteng iyon ay kumikislap sa ilalim ng dapit hapon, tila isang simbolo ng kanyang sariling muling pagkabuo. Sa loob ng 3 buwan na pananatili niya sa Cebu, natutunan ni Althea na muling huminga. Natuklasan niya na ang pagiging arkitekto ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng mga gusali para sa iba, kundi tungkol din sa pagdidisenyo ng sarili niyang kaligayahan. Nagsimula na siyang gumuhit muli, hindi na para sa kumpanya ni Dario, kundi para sa isang pangarap na siya mismo ang may-ari. Ang Nico Santillan Foundation ay hindi na lang isang ideya. Ito ay isa ng katotohanang itinatayo na sa kabilang bahagi ng kanilang lupain. Dahan-dahang lumapit ang gabi at isa-isang nagsisindi ang mga ilaw sa paligid ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang dilim na nakatatakot. Ito ang dilim na nagdadala ng pahinga. Lumapit si Nico sa veranda, hingal na hingal at pawisan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Mommy, nakita mo po ba? Ang taas po ng lipad ng saranggola ko, sabi ni Tito Joaquin. Sa susunod daw tuturuan niya akong magpalipad ng drone. Niyakap ni Althea ang kanyang anak ng napakahigpit. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa leeg ng bata at hininga ang amoy ng sanggol na tila hindi nagbabago sa kabila ng lahat ng hirap. Sa sandaling iyon, tuluyan ng naglaho ang huling bakas ng amoy ng semento at alikabok mula sa mundo ni Dario. Tumingin si Althea sa malawak na abot-tanaw ng dagat. Wala nang takot sa bukas. Wala nang kaba kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, dahan-dahan niyang pinakawalan ang isang napakahabang hininga, isang hiningang malaya, malalim at puno ng pag-asa. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi katulad ng anumang sikat ng araw na natandaan ni Althea sa nakalipas na 9 na taon. Ito ay maliwanag, malinis at hindi na nagdadala ng bigat ng mga lihim. Nakatayo siya sa harap ng isang gusali na gawa sa salamin puting semento at mga luntiang halaman na tila humihinga kasabay ng hangin ng Maynila. Ito ang Santillan Center for Architectural Excellence. Ang kanyang obra maestra, ang gusaling itinayo niya, hindi para sa sining lamang kundi para sa pag-asa. Isang malaking karamihan ang nagtipon-tipon sa labas ng gusali. Mga mamamahayag, mga batikang arkitekto mula sa iba't ibang panig ng mundo, at ang mga taong dating nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Ngunit ngayon wala nang nangungutya. Ang bawat mata ay puno ng paghanga sa babaeng nakatayo sa gitna ng entablado, suot ang isang eleganteng puting gown, na gawa sa telang abaka, simbolo ng kanyang pagbabalik sa kanyang pinagmulan. 5 taon na ang nakalilipas, itinuring akong basura sa harap ng isang gusaling hindi naman karapat-dapat sa aking pangalan. Simula ni Althea, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa paligid sa pamamagitan ng mga speaker, malinaw at puno ng awtoridad. Ngunit ngayon nakatayo ako rito, hindi para maghiganti, kundi para patunayan na ang bawat pangarap na dinurog ay kayang buuing muli, basta't ang pundasyon mo ay ang katotohanan at pagmamahal sa sarili.
Sa gilid ng entablado nakatayo ang kanyang tatlong kapatid. Si Leandro, Rafael at Joaquin ay sabay-sabay na pumalakpak, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa hindi mapantayang pagmamalaki. Sa tabi nila ay isang binata na ngayon ay 13 taong gulang na si Nico. Matangkad na ito, maayos ang tindig at may dalang mga blueprint sa kanyang bisig. Si Nico ay hindi na ang batang umiiyak dahil sa durog na cake. Siya na ang katuwang ng kanyang ina sa bawat bagong disenyo. "Mommy, we did it," bulong ni Nico nang lumapit siya kay Althea upang ibigay ang gunting para sa ribbon cutting. "We did it, anak," sagot ni Althea habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Matapos ang seremonya, isang pamilyar na lalaki ang lumapit sa kanila. Siya ang lalaking nakita ni Althea sa galagabi. Ilang taon na ang nakalilipas, si Architect Gabriel Del Fierro, ang kanyang dating professor at kaibigan na nanatiling naniniwala sa kanya sa kabila ng lahat. Inabot nito ang isang maliit na sketchpad kay Althea. "Ang disenyo mo ay hindi lang nagbigay ng silungan sa mga tao, Althea," wika ni Gabriel ng may malalim na paggalang. "Nagbigay ka ng boses sa mga taong pinatatahimik ng kawalan ng katarungan. You are truly the diamond of Philippine architecture." Ngumiti si Althea, isang ngungiting totoo at abot hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa di kalayuan, sa isang maliit na television sa loob ng guardhouse, lumabas ang isang maikling balita. Si Dario Manalastas ay pormal ng hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa kanyang mga krimen, habang si Isabel ay patuloy na nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa ilalim ng batas. Ngunit hindi na tumingin si Althea sa screen. Ang anino ni Dario ay wala nang puwang sa kanyang liwanag. Habang naglalakad si Althea papasok sa kanyang sariling gusali, naramdaman niya ang bawat texture ng pader na siya mismo ang pumili. Ang tunog ng mga yabag ng kanyang sapatos ay tila isang musikang nagsasabing narito na siya sa kanyang tunay na tahanan. Tumingala siya sa malawak na atrium kung saan ang sikat ng araw ay direktang tumatama sa isang estatwa. Sa gitna, isang imahe ng isang babaeng may hawak na blueprint sa isang kamay at protektadong yakap ang isang bata sa kabilang kamay. Wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Si Althea Santillan ay hindi na ang anino ng isang lalaki. Siya na ang liwanag na nagbibigay ng anyo sa kinabukasan. At sa bawat linya na iguguhit niya mula ngayon, sisiguraduhin niyang ang bawat kurba ay magsasabi ng isang kwento na ang isang babae ay maaring mawala ng lahat, ngunit hinding-hindi mawawala ang kanyang tunay na halaga. Ang huling sikat ng araw sa dapit hapong iyon ay tila isang huling basbas sa kanyang bagong simula. Isang bagong horizon na walang bakas ng kahapon, tanging ang pangako ng isang bukas na mas matibay pa sa anumang semento at bakal. Ang bawat dapit hapon sa dalampasigan ng Cebu ay tila isang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ng nakaraan upang bigyang daan ang mas maliwanag na bukas. 10 taon na ang lumipas mula ng huling beses na narinig ni Althea ang tunog ng pagsara ng rehas sa likod ni Dario Manalastas. 10 taon na ring ang kanyang pangalan ay hindi na ikinakabit sa isang taong nagnakaw ng kanyang liwanag, kundi sa isang imperyong itinayo niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Nakatayo si Althea sa harap ng bintana ng kanyang studio habang ang simoy ng dagat ay humahalik sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang buhok ay may ilang hibla na ng pilak, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw at mas matapang kaysa noong siya ay 28 taong gulang pa lamang. Hawak niya ang isang lumang litrato, isang litrato ni Nico, noong ito ay 8 taon pa lamang. Hawak ang durog na cake sa harap ng Manalastas Construction. "Mommy, are you ready? Hinihintay na po tayo sa site." Ang boses na iyon ay malalim, puno ng respeto at enerhiya. Lumingon si Althea at nakita ang kanyang anak na si Nico, na ngayon ay isa ng ganap na binata at nagtapos na ng arkitektura ng may pinakamataas na parangal. Suot ni Nico ang kanyang hard hat, at sa kanyang mga mata ay makikita ang parehong kislap ng talino na dati ay itinago ni Althea para sa ibang tao. "Sandali lang, Nico. Tinitingnan ko lang kung gaano nakalayo ang narating natin." Nakangiting sagot ni Althea habang inilalagay ang litrato sa loob ng kanyang drawer at tuluyan itong isinara. "Nabalitaan niyo po ba? Pinalabas na raw po si Isabel noong 1 linggo pero wala siyang mapuntahan. At si Dario." Sandaling tumigil si Nico, tila tinitimbang kung dapat pa ba niyang banggitin ang pangalang iyon. "Balita ko po mahina na ang katawan niya sa loob ng ospital ng bilangguan. Wala raw pong bumibisita sa kanya kahit ang sarili niyang ina." Huminga ng malalim si Althea. Sa loob ng mahabang panahon ang tanong tungkol sa kapatawaran
ay palaging nakabitin sa kanyang isipan. Pinatawad na ba niya si Dario? Ang kapatawaran ni Nico ay hindi para sa kanya. Ipinatawad ko ang lahat ng nangyari para sa sarili ko. Mahinahong paliwanag ni Althea habang iniaayos ang kwelyo ng baro ng kanyang anak. Ang galit ay parang lason na ikaw ang umiinom pero inaasahan mong ang iba ang mamatay. Hinayaan ko na siyang mabulok sa sarili niyang anino. Wala na siyang puwang sa mundo natin ni isang maliit na guhit ng galit, wala na siyang karapatan doon. Peace. Ito ang katahimikang matagal niyang hinanap. Hindi ito nahanap ni Althea sa pera ng mga santilan o sa mga parangal na natanggap niya. Nahanap niya ito sa bawat gabi na mahimbing siyang nakakatulog na hindi natatakot kung bukas ba ay itataboy siyang muli. Nahanap niya ito sa pagmamahal ng kanyang 3 kapatid na hanggang ngayon ay palaging naroon sa bawat selebrasyon ng kanilang buhay. Habang naglalakad ang mag-ina patungo sa sasakyan, tumigil si Althea at tumingin sa malawak na pundasyon ng itinatayo nilang bagong pabahay para sa mga biktima ng domestic violence. Ito ang kanyang pinakamalaking proyekto, ang Althea's Haven. Alam mo, Nico, wika ni Althea habang nakatingin sa mga trabahador na masayang nagtatrabaho. Ang pinakamahalagang blueprint na iginuhit ko sa buhay ko ay hindi ang mga gusaling ito. Ito ay ang pag-unawa na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsakripisyo para sa asawang hindi siya pinahahalagahan. Ang halaga natin ay nagmumula sa katotohanang tayo ay buo, may talento at karapat-dapat sa pag-ibig na hindi kailangang hingin o ipagdamot. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang lumisan sa mansyon. Sa huling sulyap ni Althea sa salamin ng sasakyan, nakita niya ang estatwa sa gitna ng hardin, isang babaeng nakatayo ng tuwid. Ang mga kamay ay nakalahad sa langit, tila sumasalo ng bawat patak ng biyaya. Ang kwento ni Althea Santillan ay hindi isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng muling pagkabuhay. Mula sa alikabok ng isang durog na cake, nakapagtayo siya ng isang cathedral ng pag-asa. At sa huling tibok ng dapit hapon, alam ng buong Cebu, alam ng buong Maynila, at alam ng kanyang sariling puso na ang bawat lamat ay maaari pang lagyan ng ginto, at ang bawat pusong nawasak ay maaari pang maging tahanan ng pinakamasayang awit. Narito na ang wakas ng kanyang pighati at ang walang hanggang simula ng kanyang tunay na kaligayahan.